Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa bodega ng NFA dito po sa Visayas Avenue, Quezon City. At alamin po natin sa pamunuan ng NFA ngayon ang issue kaugnay ng sinasabing mataas na presyo ng commercial rice. At ito nga po ay isa sa mga minomonitor ngayon ng Department of Agriculture dahil 3 monitoring team na ang kanilang pinalabas para sa isyong ito. Lalo pat pag pinag-usapan nga po ang bigas ay tsak na talagang sa pool, hindi lang malapit kundi sa pool talaga sa mismong bituka ng mga Pilipino. At karaniwan nga sa mga nakita po natin na mga panahon ay malaking problema talaga ang bigas kapag nagkaroon talaga ng krisis lalo na sa presyuhan. Pero dito po sa warehouse po ng NFA ay nasa 60,000 na bags o kaban ang laman po nito ngayon at ito nga po ay aabot ilang buwan para sa supply. Depende po sa pangangailangan o kung magiging demand ng publiko para sa bigas. At ito nga po ay naglalaman ng NFA. Mamaya po alamin po natin yung issue dito sa mismong commercial rice na sinasabi pong nagtaas ng presyo. Pinaimbisigan po ni Abacada Representative Jonathan De La Cruz sa Kamarang Tunay na Estado ng supply ng bigas sa bansa. Anya sobra-sobra at overpriced pang ibinebenta ang inangkat na bigas ng Pilipinas mula Vietnam nitong Abril, bagay na itinanggi naman ng NFA. Narito po report ni Ruth Cabal. Patuloy na umaaray ang marami nating kababayan sa mataas na presyo ng bigas sa bansa. Sa lungsod ng Cebu, muling sumipa ng presyo kahit papanahon ng ani ngayong Setyembre. Ang presyo nga ng premium commercial rice umabot na sa 48 pesos bawat kilo. Bagamat matagal nang mataas ang presyo ng bigas sa lungsod, lalo pa raw itong sumipa. Pag saka gani, dugay-dugay naman ni siya mamay. Pila naman ni kabuwan sa una, mga 1.5, karon naabot na galig 1.9, mga presyo. Yang na mga barato ron. Wala naman magawa ang mga retailer ng bigas kundi magtaas ng presyo. Napapamahal na rin kasi ang bili nila ng bawat sako. Ayon naman sa NFA Region 7, nakaapekto rin ng oil price hike sa presyo ng bigas. Galing pa raw kasi sa Luzon ang pinagbibiling premium rice sa Cebu. Dumadaing naman ang mga residente sa bayan ng Pamplona, Cagayan dahil din sa mahal na presyo ng bigas. Ang isang salop nga o katumbas ng 2.5 kilong commercial rice pumapalo sa 87 hanggang 70 piso. Kaya ang mga residente roon nagtsatsaga na lang sa pansit canton at itlog sa araw-araw. Ayon sa mga retailer, nakakaranas sila ng kakulangan sa supply dahil sa kakaunting ani. Nang silipin naman ng GMA News ang supply warehouse ng NFA sa lugar, kapansin-pansin na kakaunti ang mga sako ng bigas. Kaya naman kasunod ang pagtataas ng presyo ng bigas, pinaiimbestigahan ni Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz sa Kamara ang totoong estado ng supply ng bigas sa bansa. Base raw sa nakuhang impormasyon ni De La Cruz, sobra ng halos 9,000 metric tons ng bigas ang inangkat ng National Food Authority nitong Abril. Ang kabuang inangkat, halos 205 metric tons ng bigas. Ang labis pang nakakabahala, overpriced din ito sa mahigit 2,000 kada metric ton. Ayon kay De La Cruz, taliwas ang price hike ng bigas sa speech ni Pangulong Aquino sa layunin ng Pilipinas na maging rice sufficient. Ayon naman kay NFA Administrator Orlan Calayag, hindi totoong overpriced ang biniling bigas mula Vietnam. Baka po ibang kanilang interpretasyon. Sapagkat ang presyo po ng bigas na ino-offer sa atin ng Vietnam ay mas mura. Meron po tayong mga dokumento na magpapatunay diyan. Kasabay naman ang issue sa supply ng bigas, patuloy ang investigasyon sa umano'y rice smuggling sa ilalim ng administrasyon ni dating NFA Administrator Lito Banayo. Ayon sa NFA, nangyayari ang smuggling dahil sa napakataas na buwis sa imported rice. Pero di raw ito problema ng NFA kundi ng Bureau of Customs na siyang kumokontrol sa pagpasok ng mga shipment sa bansa. Sa kabila nito, naghigpit na ang NFA sa mga patakaran nila kung sino ang mga maaari lang na i-accredit para magpasok ng bigas sa Pilipinas. Ruth Cabal, GMA News. Samantala, ginit po ni dating NFA Administrator Lito Banayo na wala siyang nalalaman sa umano'y rice smuggling sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kahit aminado siyang posible nga nangyari ito sa kanyang ahensya. Ayon kay Banayo, above board ang lahat ng prosesong dinaanan ng pagbid hanggang pagbibigay ng mga import permits sa mga importer ng bigas. Malabo raw na mamanipula ang bidding process sa import permits. Maigpit rin daw ang limitasyon ng NFA sa na hanggang 10,000 metriko tonelada lang maaaring ipasok. Pero inamin naman ni Banayo na may posibilidad ding magamit ang ilang kooperatiba. Bagamat nagsasagawa naman sila ng audit o pag-check
sa supporting documents, hindi na raw kaya pang physical na i-verify ang mga ito. Kailangan kasi nga maihabol ang pagdating ng supply ng bigas para matiyak na hindi magkakaroon ng shortage. Nung time nyo, there was? I'm sure. Kasi pare-pareho itsura ng bigas niya yun eh. Di ba? Yun ang mga problema dahil isla-isla tayo eh. Napakahirap ipulis. The whole process starts with customs. Yung customs ang dapat magsabat o mag-apprehend. Pag na-apprehend na nila yun, then they go to NFA and asks, meron ba itong import permit? Sa puntong ito ay subukan po nating makakapanayin po natin si NFA Administrator Orlan Calayag. Kaugnay pa rin po ng issue ng pagkakaroon ng di umano'y overpricing sa mga presyo ng commercial rice. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo, at ito nga pong issue ng Abacada Party List at sinasabi nila 9,000 metric tons yung sobra. Ano pong masasabi ng NFA dito? Sir, ang sinasabi po nila ay sobra po ang importation ng NFA ng 18,700 metric tons. Ito po ay aprobado po ito ng NFA Council at aprobado po ito ng DOF. Unang-una po hindi po natin mailalabas itong kabuang volume ng 205,000 metric tons kung wala po tayo na approval galing sa kanila. Sapagkat may mga dokumento pong kinakailangan manggaling sa FIRB. Ayun na nga po yung sa ating TES na ibinibigay natin ang kopya sa Bureau of Customs para po ma-release po yung bigas natin. Opo, kanina po dun sa yung pong mga pahayag ni Secretary Alcala, yung mga interview po din sa inyo, yung sa binabanggit po na lean months, parang dun po nagkaroon ng pagkakataon magtaas ng presyo ng commercial rice. Pwede pong paki-explain po. Basically ito po ay law of supply and demand. Kasi pagdating po ng buwan ng June, July, August, hanggang doon sa unang linggo po ng September, ito po ay wala pa pong nabibili ng mga palay. Kasi ito po yung ngayon pa lang pong pagpasok ng September, tayo nagkakaroon ng ani. So, pagkakaunti po yung supply na ipinuproduce sa ating mga sakahan, ito po ay naging traditional na tumataas po ng bahagya ang presyo ng bigas. At ngayon naman po, dahil po sa kakaunti nga po yung nabibili pang bigas, ay palay, ito po ay siyempre pagkaginiling po at ibinenta po sa merkado, medyo mataas din po. Opo. Pero hindi po ito nangangahulugan ng kulang tayo ng supply. Sapagkat nakaprograma po ang lahat ng ito. Pagdating po nitong second, third week ng September, dire-diretso na po. In fact, kanina po ay pinabot po sa akin ng ating regional director sa Region 3 na mayroon na pong patuloy na pagdating ng mga palay sa mga gilingan. Opo. Opo. Pero hindi ho ba parang na-overlook din ng Department of Agriculture na ngayon pa lang sila magpapadala ng 3 monitoring teams considering na alam naman nila na may lean months nga at pwede ngang samantalahin po ito ng mga negosyante na magtaas ng presyo dito mga lean months na ito? Hindi naman po. Kasi po sir, ang totoo po niyan, ang NFAP patuloy na meron po kami mga market watchers. Okay. Ito po yung pagpasok pa lang po ng lean months ay nagpiprepare na po kami. Ito po yung mga nakabantay na po sa mga palengke. At ngayon nga lang po na medyo talagang nakikita natin yung pagtaas ng bigas, ang ginawa po namin ay nagpabantay na po kami sa mga palengke ng maghapunan, nanado na. In fact, sa kahapon po, nasa 108 na po, 108 na po ng mga retailers ang ating nasampahan ng kaso. Yung iba po yung sinuspend natin yung lisensya, ang iba po yung pinagmulta natin. Apo, yung pong itong sa presyuhan, meron bang data ang NFA kung gaano karami ang consumption ng commercial rice? Over 100%. Ilang pong porsyento ang commercial rice na kinukonsumo ng mga Pilipino kumpara po sa NFA rice? Kasi kung sinasabi nyo nga na sapat po yung supply, di sana pinasok na lang po yung supply ng NFA. So, yung consumption po, ano po yung preference talaga ng mga Pilipino? May data ho ba kayong ganun? Meron po. Sir, ang ganito po yan, para po magkaroon ng kaliwanagan sa mga tao. Ang NFA po ay meron na 18 araw na inventaryo ng bigas. Apo. Ang ibig sabihin po nito, kahit po wala kahit isang butil ng bigas na ilabas ang commercial, kahit po walang bigas sa ating mga tahanan, Apo, meron pong kakayahan ng NFA na pakainin ang buong mamamayang Pilipino ng 18 araw. Apo. Pero hindi naman po totoo na walang inventaryo ang commercial. Hindi naman po totoo na walang inventaryo sa household. In fact, dun po sa aming huling data,
nung katapusan po ng August, ang inventory po ng NFA ay mas mataas kaysa sa inventory natin nung nakalipas na taon. Ang inventory po ng commercial, mas mataas po kaysa sa inventory nung nakalipas na taon. At ang household po, mas mataas din ng inventory nung nakalipas na taon. So that follows na meron po tayong kasapatan. Hanggang sa matapos po itong lean months, ay dire-diretso po natin kayang isustain yung bigas na kakailanganin. Ngayon, kung ang magiging tanong po natin ay meron ba tayong sobra-sobrang bigas? Wala pa po. Meron po tayong sapat. Kaya nga po nakikiusap kami sa mga tao, sa ating mga kababayan na bumili lang po tayo ng sapat kasi pagka po tayo ay nagpanik at bumili po tayo ng higit sa kakailanganin natin, that will signal na baka nga po matakot yung iba. At ito po, siyempre, epekto po ito dahil meron pong biglaang pagtaas ng bigas na nangyari na ang tingin po namin ay hindi naman ito normal. Dahil doon, even though yung presyo po na itinaas within the normal range, yung abrupt na increase po, this is something na para pong questionable. Kaya nga po kami nagpabantay sa mga palengke at nakahuli nga po tayo ng ilan ng mga negosyante na yung pong NFA rice ay nagiging commercial at yun naman pong pangit na bigas inalalagyan ng tag na NFA. Mangyari po kasi, kaya ko naitanong yung sa preference, baka naman kako, kung may 18 days po kayong supply, hindi naman ho siya type nung pangkaraniwang buyer. So yung kumbaga, kaya tinatanong ko po yung data about it. Sir, tama po yan. Gusto ko po yung ginamit yun na term na pangkaraniwang buyers. Kasi po, ang NFA po, traditionally, isang presyo po yung 27. Ano po, nung pong pumasok ang lean months, nagkaroon po ang initiative ang NFA, base po din sa approval ng NFA Council, na mag-release po ng middle price na bigas na yung pang 32. Yung pong pang 32 natin na bigas, comparable po ito doon sa commercial na mga pang 35, 36 na bigas. At ito naman po yung pinapatotohanan ng mga nabili na maganda po yung quality sapagkat ito po yung mga bagong giling na bigas na inirelease natin na well-milled. Sir, yung natatandaan ko nung panahon po ni GMA, ang dami ho naming sinama na operation ng NBI, ng mga law enforcement agencies, hanggang Isabela nagre-raid sila ng mga warehouse, private warehouses nitong mga commercial rice na ito na napagalaman bandang uli hino-hoard. So nakikita niyo ba na darating sa ganung punto yung ganun po kung talagang hindi po mare-resolve itong issue ng mga overpricing ng bigas? Sir, bali kasi po sa general operation ng NFA, patuloy po yung pagbabantay namin kahit po doon sa mga private na mga warehouses. Ngayon po, dahil meron naman po tayong kasapatan at ang tingin po natin ito po yung mga 1-2 linggo po ay bababa na uli ang presyo ng bigas sapagkat kanina nga po yung nabanggit ko na piso na po ang ibinaba ng palay kaagad na pumapasok sa Bulacan. Base po ito sa report ng ating regional director sa Region 3. So, pero kung kinakailangan po, pwede naman po natin na i-activate yung kaya po namin kailangan siyempre yung mga law enforcer na kasama namin para po may kasama kasi pong risk sa pagpunta namin sa mga warehouses. Pero pinapakausapan po natin yung ating mga kababayan. In fact, kahit po yung mga empleyado ng NFA, we are more than 3,000 warm bodies na magmatsyag tayo. At kung may napansin po tayong kakaiba sa merkado at may napansin tayong kakaiba na galaw sa isang lugar na hindi naman ito deklarado na warehouse ng bigas, alamin po natin at para po maihanda natin yung mga necessary things na gagamitin natin. Panguling katanungan po, sa tingin nyo ba meron nung kartel pa rin o sindikato talaga na nagmamanipula? Hindi po malayong mangyari na meron. Sapagkat nakakatuwa po, ngayon po ay marami pong mga lumalabas sa mga text messages na nanggagaling po sa aming mga telepono pero hindi naman po kami nagsisend. So this is something na hindi naman po kayang gawin ng ordinaryong mga tao. At saka po, yung pong sabi ko nga po, yung pong biglang pagtaas ng bigas, ay ito po ay base po ito sa resulta po ito ng espekulasyon dahil sa manipulasyon ng ilan. Dahil po pagka po nakita po namin na pagka po nagkaroon ng pagpapanik sa mga tao, ang isang araw po na i-increase ng presyo para na rin po nating pinakita yung mga magbibigas ng napakalaki sa loob na katumbas ng kinita nila ng ilang linggo. Opo, at mukha ho sa estado medyo seryoso talaga at malaking usapin to na may nagmamanipula sa kanyo na sa tingin nyo may sindikato at may gumagamit pa ng numero nyo para mag-text.
masyadong high-tech at komplikado yung grupo. Opo, at yan naman po ay amin itong pinapabantayan din. Hindi naman po tayo natigil na basta nakaupo lamang. Patuloy po yung ating pagbabantay, pagsusubaybay, at para po naman maipakita na maayos ang takbo ng lahat. Apo, maraming salamat po. Thank you po. Si NFA Administrator Orlan Calayag, at antabayan po natin yung ginagawa po nilang operasyon sa monitoring. Dito po sinasabi nilang mga sindikato.